Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ng inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Bea. Isang simpleng asawa, isang masipag na empleyado sa isang kilalang marketing firm sa gitna ng nagtataasang gusali ng Makati. Ang asawa ko namang si Gary ay ang definisyon ng isang ideal husband, mapagmahal, tahimik at walang ibang inatupag kundi ang pagandahin ang buhay naming dalawa. Sabi nila, ang pagsisinungaling ay isang sining. Pero para sa akin, hindi ito sining. Ito ay isang survival instinct. Akala ko, kapag itinago mo ang isang sikreto sa taong pinakamalapit sa iyo, ligtas ka na. Ang hindi ko alam, ang pader na itinayo ko sa loob ng bahay namin ay gawa lang sa salamin para sa mga taong nakapaligid sa akin sa opisina. Nagsimula ang lahat sa isang gabing maulan sa Ayala Avenue. 8:00 na ng gabi. Pagod, basa ng ulan ng laylayan ng aking slacks at frustrated sa huling campaign proposal na ibinalik ng kliyente. Habang naghihintay ako ng masasakyan sa tapat ng aming building, tumigil ang isang makintab na itim na SUV. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Dave. Si Dave ang aming creative director. Gwapo, mestizo, at may aura ng kapangyarihan na mahirap hindi mapansin. Pero higit sa lahat, si Dave ang lalaking alam kung paano basahin ang bawat buntong hininga ko. Bea, hatid na kita. Mahirap sumakay ngayon, baka lalo ka lang magkasakit. Wika niya sa isang baritonong boses na parang humahaplos sa pandinig ko. Noong una, tumanggi ako. Naku Sir Dave, nakakahiya. Malayo pa ang bahay ko, sa may south pa ako. Ngumiti lang siya. Isang ngiting tila nagsasabing alam niya ang iniisip ko. Wala yan sa layo, Bea. At please, wag mo na akong isir sa labas ng opisina. Dave na lang. Pumasok ako sa sasakyan niya. Doon nagsimula ang maliit na lamat sa aking matibay na pagsasama kay Gary. Sa loob ng sasakyang yon, naramdaman ko ang lamig ng aircon na humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Dave. Ibang-iba sa amoy ng safeguard at ulam na sumasalubong sa akin tuwing uuwi ako kay Gary. Pagod ka na ba talaga sa trabaho o pagod ka na sa routine? Biglang tanong ni Dave habang binabagtas namin ang traffic sa EDSA. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? I see it in your eyes, Bea. You're brilliant, but you're suffocating. You play the role of the perfect wife and the perfect employee so well that you've forgotten how to be just. Bea. Hindi ako nakasagot. Paano niya nalaman? Bakit ang asawa kong si Gary na kasama ko sa higaan gabi-gabi ay hindi man lang napapansin ang pagod sa mga mata ko? Bakit si Dave, na boss ko lang, ang tila nakakakita sa kaluluwa ko? Nang gabing iyon, pagbaba ko sa kanto malapit sa subdivision namin, hinalikan ni Dave ang likod ng palad ko. Isang mabilis na dampi, pero nag-iwan ng kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Pagpasok ko ng bahay, sinalubong ako ni Gary. Nakasuot siya ng apron at may hawak na sandok. Hon, buti nakauwi ka na. Pinag-init ko na yung sinigang. Bakit basa ka? Nag-commute ka ba? Tanong ni Gary habang kinukuha ang bag ko. Oo Hon. Ang hirap sumakay. Nagbus lang ako. Pagsisinungaling ko. Habang kumakain kami, nakatingin lang ako sa kanya. Mabait si Gary. Masyadong mabait. At doon ko napagtanto, mas madali palang magsinungaling sa mahal mo dahil alam mong naniniwala sila sa bawat salitang bibitawan mo.
Hindi nila kailangang magduda dahil mahal ka nila. Pero ang hindi ko alam, kinabukasan sa opisina, ang simpleng paghatid sa akin ni Dave ay hindi pala dumaan ng walang nakakakita. Pagpasok ko sa pantry, biglang tumahimik ang grupo ni Darren at Joyce, ang mga residenteng marites ng aming floor. Nagkatinginan sila, may mga mapanuring mata at mga ngiting may kahulugan. Uy Bea, ang aga natin ha? Balita ko, VIP treatment ka raw kagabi? Pasaring ni Joyce habang nagtitimpla ng kape. Kinabahan ako. Anong VIP treatment? Nag-grab lang ako. Tumawa si Darren, yung tawang ng uuyam. Grab pala tawag sa SUV ni Sir Dave ngayon? Social ha? Baka naman grabe na yan, Bea. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam nila. Nakita nila. Ang sikretong akala ko ay ligtas sa loob ng sasakyan ni Dave ay naging mitsyana ng usap-usapan sa buong floor. Pero ang mas nakakatakot, hindi ako natakot dahil baka malaman ni Gary. Natakot ako dahil sa loob-loob ko. Gusto kong mangyari uli ang gabing iyon. Gusto ko uling marinig ang mga salita ni Dave na nagpaparamdam sa akin na higit pa ako sa isang asawang tagaluto at tagalaba. Sa mga sumunod na araw, tila naging laro ng apoy at ulan ang buhay ko sa loob ng opisina. Tuwing papasok ako sa aming floor sa Makati, nararamdaman ko ang mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Ang mga bulungan ni Joyce at Darren ay hindi na lang basta parinig. Naging lantaran na ang kanilang mga sulyap tuwing dadaan ako sa tapat ng glass office ni Dave. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga analytics report, nakatanggap ako ng email. Hindi ito galing sa opisyal na server ng kumpanya, kundi sa personal na account ni Dave. Bea, my office, 5 minutes. We need to discuss the creative direction of your career. Alam kong hindi trabaho ang pag-uusapan namin. Nang pumasok ako sa opisina niya, agad niyang nilock ang pinto. Nanindig ang balahibo ko sa tunog ng pagkakaklik ng lock. Lumingon ako sa kanya at doon, nakita ko si Dave na nakasandal sa kanyang mesa. Nakataas ang isang kilay at may hawak na tasa ng kape. Alam mo bang pinag-uusapan na tayo sa pantry? Diretsahang tanong niya. Alam ko, Dave. At natatakot ako. Paano kung makarating kay Gary? Paano kung may magsumbong sa HR? Sagot ko, ramdam ko ang panginginig ng aking boses. Lumapit siya sa akin. Masyadong malapit. Amoy na amoy ko ang mint at ang pamilyar na pabango niya na unti-unti nang nagiging comfort scent ko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ko at hinila ako papalapit. Bakit ka natatakot sa sasabihin nila? Ang mahalaga, alam natin ang totoo. At ang totoo, Bea, hindi ka na masaya sa sinigang ni Gary. Naghahanap ka ng steak at ako ang makakapagbigay sa iyo niyan. Bulong niya sa mismong tenga ko. Hindi ko siya naitulak. Sa halip, hinayaan ko siyang halikan ako sa leeg. Isang halik na puno ng pagtataksil, pero puno rin ng pananabik na matagal ko nang hindi nararamdaman sa piling ng asawa ko. Habang ginagawa niya yon, nakatingin ako sa labas ng glass window ng opisina niya. Mula sa pwesto namin, nakikita ko ang cubicle ni Joyce. Nakita ko siyang nakatingin sa direksyon namin. May hawak na cellphone at may nakakalokong ngiti. Hindi ko alam kung nakita niya ang mismong ginagawa namin, pero alam kong alam niya. At doon pumasok ang isang nakakatakot na katotohanan. Sa loob ng opisinang ito, ako ang bida sa isang palabas na hindi alam ng asawa ko na kasama siya sa cast, bilang ang lalaking niloloko. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, sinalubong ako ni Gary ng isang mahigpit na yakap. Hon, may surprise ako. Nag-leave ako bukas. Gusto ko tayong magtagaytay para naman makapag-relax ka. Masyado ka na kasing stress sa Makati, masayang sabi ni Gary. Napalunok ako. Hon, hindi pwede? May malaking presentation kami bukas. Importante ito para sa promotion ko. Ang totoo, walang presentation. Ang totoo, niyaya ako ni Dave na pumunta sa isang private viewing ng isang art gallery sa BGC pagkatapos ng trabaho. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Gary. Ganun ba? Sige, okay lang.
Next time na lang. Basta kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Habang kumakain kami, tumunog ang phone ko. Isang message mula sa aming office Viber group. Hindi ko sinasadyang mabuksan ang chat. Nakita ko ang isang blurred na picture na ipinost ni Darren. Picture ng isang lalaki at babae sa loob ng isang madilim na opisina. Kahit malabo, alam kong ako at si Dave niyon. Ang caption, "Work-life balance or work-wife balance? Sali naman kami sa meeting niyo, sir." Mabilis kong itinago ang phone ko. Tumingin ako kay Gary. Kumakain siya ng tahimik. Walang kamalay-malay na sa mga sandaling iyon, ang reputasyon ng asawa niya ay dinudurog na sa social media ng mga katrabaho ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa lobby, tila tumigil ang mundo. Ang mga guard, ang mga receptionist, pati ang mga taga-ibang department na dati ay hindi naman ako pinapansin, ay nakatingin sa akin. May mga nagbubulungan, may mga tumatawa ng mahina. Pagdating ko sa floor namin, lumapit sa akin si Joyce. "Bea, ang ganda mo ngayon ah." Blooming. Iba talaga kapag inspired ng management, di ba? Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa CR para maghilamos. Pero bago pa man ako makapasok sa cubicle, narinig ko ang usapan sa loob. Nakakaawa naman yung asawa ni Bea. Balita ko, mabait daw yun. Pulis yata o security guard. Isipin mo, habang nagbabantay yung tao para sa bayan, ang asawa niya, kinakantiyawan na ng buong Makati. Sabi ng isang boses na pamilyar, si Darren. Ganyan talaga kapag uhaw sa atensyon. Akala niya siguro hindi natin mahahalata. Ang kapal din ng mukha, no? Kunwari inosente, pero sa loob ng office ni Sir Dave, parang wildcat. Sagot naman ni Joyce. Doon ko naramdaman ng tunay na takot. Hindi lang ito chismis. Ito ay isang apoy na mabilis na kumakalat. At ang pinakamasakit, hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko dahil alam kong totoo ang sinasabi nila. Lumabas ako ng CR at naglakad patungo sa desk ko. Pero hinarang ako ni Dave. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ang balikat ko. "Bea, can you come to my office? May kailangan tayong ayusin sa presentation mamaya." Sabi niya ng may awtoridad. Nakita ko ang pag-ikot ng mga mata ni Joyce. Nakita ko ang pagngisi ni Darren. Sa mga sandaling iyon gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Dave na layuan ako dahil nasisira na ang buhay ko. Pero sa halip na gawin niyon, sumunod ako sa kanya. Sumunod ako sa lalaking unt-unting humihila sa akin palayo sa mundong binuo namin ni Gary. Pagpasok sa loob, hindi trabaho ang hinarap sa akin ni Dave. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na box, isang mamahaling kwintas. "Para saan to?" Tanong ko. "Para sa pasensya mo. Alam kong mahirap ang mga naririnig mo, pero don't worry. I'll take care of you. Just stay with me, Bea. Let them talk. They're just jealous because they can't have what we have." Sabi niya habang isinusuot sa akin ang kwintas. Tumingin ako sa salamin. Ang kinang ng ginto ay tila sumasalamin sa karumihan ng ginagawa ko. Sa labas ng pinto, alam kong nagkakagulo na ang buong opisina sa bagong ganap sa amin. Nang hapong yon, habang nag-aayos ako ng gamit para umuwi, lumapit sa akin si Darren. May hawak siyang tablet. "Bea, nakita mo na ba to? May nag-send sa akin ng anonymous email. Link daw to ng isang video. Familiar ba sa'yo tong parking lot ng building natin?" Nanlamig ang mga kamay ko. Kinuha ko ang tablet. Sa video, kitang-kita ang pagpasok ko sa sasakyan ni Dave noong gabing umuulan. At ang sandaling hinalikan niya ang kamay ko. At ang mas malala pa, ang sandaling nagyakap kami bago ako bumaba sa kanto namin. "Ano to, Darren?" Tanong ko. "Pabulong." "Hindi ko alam, Bea. Pero ang balita ko, may nag-forward na rin yan sa asawa mo. Nakita ko kasi yung email list. Nandoon ang pangalan ni Gary. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang akala kong sikreto na alam lang ng buong opisina ay nakarating na sa kaisa-isang tao na pinakaiingatan kong hindi makaalam. Mabilis akong tumakbo palabas ng opisina. Hindi ko na pinansin ang tawag ni Dave. Hindi ko na pinansin ang mga tawa ni na Joyce. Ang nasa isip ko lang ay makauwi. Kailangan kong maunahan ang email na yun.
Kailangan kong burahin. Kailangan kong magpaliwanag. Pero pagdating ko sa tapat ng bahay namin, nakita ko ang motor ni Gary. Nakapark sa labas. At ang pinto ng bahay namin, bukas na bukas. Pumasok ako ng dahan-dahan. Tahimik ang buong bahay. Walang amoy ng nilulutong ulam. Walang tunog ng TV. Naratnan ko si Gary na nakaupo sa sofa, nakatitig sa kanyang cellphone na nakapatong sa center table. "Hon, nandito na ako." Mahinang sabi ko. Hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. Paglapit ko, nakita ko ang screen ng phone niya. Nakaplay ang video. Ang video na ipinakita sa akin ni Darren kanina. "Gary, let me explain." Panimula ko, pero pinutol niya ako ng isang malamig at matalim na tingin. Isang tingin na hindi ko pa nakita sa loob ng 5 taon naming pagsasama. "Bakit, Bea? Bakit sa lahat ng tao? Sa opisina mo pa? Bakit kailangang malaman ng buong Makati bago makarating sa akin?" Tanong niya. Ang boses niya ay hindi galit, kundi basag. At yun ang mas masakit. "Hon, walang ibig sabihin yun. Si Dave, boss ko lang siya." "Boss? Bea, hindi ako tanga. Ang asawa, nararamdaman kapag ang mahal niya ay wala na sa kanya. Pero ang masakit, yung ginawa mo kaming katuwaan sa opisina niyo. Alam mo bang kanina pa ako nakakatanggap ng mga messages mula sa mga friends mo raw sa work. Pinagtatawanan nila ako, Bea. Ako na asawa mo, ginawa nilang katatawanan dahil sa'yo." Lumapit ako para hawakan ang kamay niya, pero umiwas siya. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. "Saan ka pupunta?" Tanong ko habang umiiyak. "Hindi ko alam. Pero hindi muna ako dito. Hindi ko kayang tumingin sa'yo habang naiisip ko na ang buong Makati alam ang ginagawa niyo habang ako naghihintay sa'yo dito na may dalang pagkain." Lumabas si Gary ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Sa mga sandaling yon, tumunog ang phone ko. Isang message mula kay Dave. "Don't worry, Bea. I heard what happened. You can stay at my condo for tonight. I'll pick you up in 10 minutes. Napatingin ako sa kwintas na suot ko. Sa isang banda, nandyan ang asawa ko na gumuho ang mundo dahil sa akin. Sa kabilang banda, nandyan ang lalaking nag-aalok ng mundong puno ng excitement, pero puno rin ng paninira. Nakatitig ako sa screen ng phone ko habang kumikislap ang pangalan ni Dave. 10 minuto. Darating siya para sunduin ako. Sa labas, narinig ko ang pagharurot ng motor ni Gary. Ang tunog ng pag-alis ng lalaking nagbigay sa akin ng tahimik at payapang buhay. Ang lalaking naging biktima ng sarili kong paghahangad ng higit pa sa sapat. Napaupo ako sa sahig ng aming sala. Tiningnan ko ang bawat sulok ng bahay namin. Ang mga litrato namin sa pader, nakuha noong kasal namin. Puno ng pangako, puno ng pag-asa. Ngayon, ang mga ngiting iyon ay tila nanunumbat sa akin. Ang bawat gamit sa bahay na ito ay pinaghirapan namin ni Gary. Pero sa isang iglap, mas pinili kong lasunin ng lahat para sa atensyon ng isang lalaking ang tanging kayang ibigay ay material na bagay at panandali ang kilig. Tumunog ang busina sa labas. Ang itim na SUV ni Dave. Tumayo ako. Pinunasan ang mga luha ko at kinuha ang bag ko. Pero bago ako lumabas, tiningnan ko ang kwintas na ibinigay ni Dave. Hinawakan ko ang lock nito at pilit na tinanggal. Inilapag ko ito sa center table sa mismong tabi ng cellphone ni Gary na naiwan niya sa sobrang pagmamadali. Lumabas ako ng bahay. Lumapit ako sa bintana ng sasakyan ni Dave. Ibinaos niya ang salamin, nakangiti siya, tila nanalo sa isang laban. "Ready to go, Bea? Hayaan mo na siya. You deserve a better life," sabi ni Dave. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi paghanga ang naramdaman ko, kundi pandidiri. Pandidiri sa kanya at lalong-lalo na sa sarili ko. "Dave, hindi mo ako deserve at lalong hindi kita deserve. Ang totoo, wala tayong deserve kundi ang harapin ang kalat na ginawa natin," sabi ko sa malamig na boses. "What are you talking about? Bea, look at the mess you're in. Wala ka nang babalikan." Sagot niya, medyo naiirita. "Meron, Dave.
Babalikan ko ang sarili ko. Yung sarili ko na hindi kailangang maging topic ng chismis sa Makati para lang makaramdam na buhay ako. Umalis ka na. At bukas, asahan mo ang resignation letter ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi pabalik sa loob ng bahay, kundi patungo sa direksyong tinahak ni Gary. Hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Hindi ko alam kung may kami pa pagkatapos ng gabing ito. Pero ang alam ko, tapos na ang laro. Tapos na ang pagtatago sa likod ng mga opisina at madidilim na sasakyan. Ang buong Makati ay maaaring alam ang ginawa ko. Pero ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang buong mundo ko ay malalaman ang totoong pagsisisi ko. Dahil sa dulo ng lahat, mas mahirap palang mabuhay sa katotohanang alam ng lahat, habang ang taong pinakamahalaga sa iyo ay ang huling nakatuklas ng iyong pagkatao. At yan ang kwento ni Bea, isang paalala na ang bawat sikretong itinatanim natin sa dilim ay laging may paraan para sumibol at makita ng lahat, lalo na sa lugar kung saan ang pader ay may tenga at ang mga mata ay laging nakamasid. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa ating mga talakayan ng buhay, pag-ibig at mga lihim na pilit itinatago. Sana ay may nakuha kayong aral sa naging karanasan ni Bea, na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa anumang kinang ng material na bagay o panandaliang ligaya. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession. Huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipagkwentuhan. Muli, ako ang inyong Ate J, nagpapasalamat at nag-iiwan ng paalala, maging tapat dahil ang katotohanan, gaano man kapait, ang tanging magpapalaya sa atin. Ingat kayong lahat, mga ka-confess.